Panoorin ang interview na ito ni veteran journalist Cheryl Cosim kay Crying Leandro Leviste kung saan tinanong ang bagitong congressman from Batangas tungkol sa pagiging performative nito at ginamit ang viral phone call ng huli during a press conference bilang example. At base sa sagot at demeanor ni Crying Leandro, performative. Congressman Leviste, may mga netizen po na nagsasabing performative daw po kayo. Inihalimbawa po nila nung sumagot kayo ng tawag sa cellphone habang nasa gitna ng press conference. Ano po ang sagot nyo dyan? Ang tila, hindi alam ni Crying Leandro ay ini-invite lang siya para sa interview na ito to ask that very question at para itest ang pagiging performative niya. Hindi makapaniwala ang mga netizens na talagang tinawagan ako ng mataas na opisyal ng DPWH sa gitna ng aking press conference. Pansinin ninyo ang kanyang pilit ng ngiti habang nagsasalita, pero halata ang kanyang dead eyes. Then Cheryl Cosim pushed hard at tinangkang tanungin kung sino ang tinutukoy ni Crying Leandro. Sino po ba yung mataas na opisyal na ito na tumawag po kasi sa inyo para po masabing, para maklaro natin na hindi ito performative? Pero good luck, why not just name it if you're so concerned? Opo, gustong-gusto ko sanang linawin ito para sa ating mga netizens. Pero yung taong ito ang napakalapit kay Secretary Dizon. Same tactic ito sa lahat ng performative actions na ginawa niya since September, mula sa DPWH expose kuno hanggang sa Cabral Files hanggang sa 2 milyong pisong bonus na hindi pala bonus. Kaya naiinis na sa kanya ang press sa ganitong estilo ni Crying Leandro. Pero syempre, tuwang-tuwa ang mga bobong DDS na may selective hearing at puro headline na pabor sa mga Duterte lang ang alam. Wala pong perpekto sa kanyang team. Kaya ang gusto ko pong kalabasan nito ay hindi mas marami pang mga personality-driven stories. Dito, mapapansing si Crying Leandro ay trying to rant his way out of the question, nagfi-filibuster at inililihis ang topic sa gusto niya. Ang gusto ko ay magkaroon ng tunay na reforma sa DPWH sa pagbaba ng presyo at transparency. Pag mangyari po yan, makakatipid ang ating bayan ng mahigit 100 billion pesos sa 2026 budget. And I think that more than this story, is the most important subject today. Classic diversion. Plus, again, his dead eyes. Pero makulit si Cheryl Cosim at ayaw patakasin si Crying Leandro. Congressman Leviste, pasensya na po at makulit kami. Yung pong itong taong tumawag po sa inyo sa gitna ng press con ay sabi nyo nga po napakalapit kay Secretary Dizon, pero siya ho ba ay nasa DPWH ngayon? Dito, nautal-utal na ang galunggong at halatang masyadong iniisip ang kanyang sasabihin, which gives off a sign na disingenuous siya at deceptive. Yes. Actually, I will... Yes. Actually, I will just say that the fact that they called me when they heard that I was making these statements. Mukhang hirap na dito si Crying Leandro at kulang na lang ay umiyak ulit siya. At ang reaksyon ni Cheryl, mukhang convinced na nga na performative ang guest niya for today's video. Panghuli na lamang po, nagbigay po kayo ng isang pangalan. Pero may follow-up question si Cheryl Cosim. Sabi nyo nga, ayaw nyo nang magbigay ng iba pang pangalan, pero at least man lang po ba, maibibigay nyo yung mga pangalan na ito kay Secretary Dizon para makatulong kung na mapabilis yung kanyang iimbestigahan. At eto na nga, balik sa performative mode si Crying Leandro. Puro bunyag o bulgar kuno, pero walang pangalan o proof na pinapakita. Just like his so-called Cabral Files na ngayon ay tinatawag ng Leviste Files. Ginagawang malabo ang issue habang pautal-utal siya. At hanggang sa huling hirit ni Cheryl Cosim, talagang performative pa rin ang ating promil kid. Sa interview ni Secretary Dizon kaninang umaga, sinabi naman niya na siya yung nagpatawag sa akin. So, the call that was made yesterday was on Secretary Dizon's instruction. Pero again, ang statement na ito ni Crying Leandro ay kailangang i-fact check dahil sa kanyang pattern na mag-twist ng statements ng iba at magsinungaling. We tried to look for Dizon's statement to that effect online to no avail.